Hello pong muli sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Araw po ngayon ng Sabado at kami muna po ay mamamasyal. Ang kasama ko lang po dito ay si Rain at si Royben sapagkat may trabaho po ngayon si Mrs. At ngayon po ay pupuntahan po namin yung isa pong pasyalan dito sa Vienna. At ito po ang Naturhistorische Museum. Ngunit bago po kami pumasok ay nagpicturan muna po kami dito sa labas kasi napakaganda po ng garden dito. At ito po ang building ng Naturhistorische Museum. Talaga naman pong napakalaki at napakaganda. At itong building na ito ay itinayo nga pala po ng architect na sina Gottfried Semper and Karl Hassenauer noong 1871 hanggang 1889. At ito po ang isang napakaganda dito sa Vienna kasi wala po kaming binayaran na entrance fee. Ako nga pala sa kasalukuyan ay nag-aaral ngayon kaya't meron po akong culture pass na tinatawag at pwede ko pong pasukin ang mga museum dito nang wala pong binabayaran. At dahil po below 19 years old pa rin po ang aking mga anak kaya't sila po ay wala ring binayaran. At pagpasok niyo po dito sa entrance ay bubungad na po sa inyo ang napakagandang disenyo ng kisame. At sa ngayon po ay titingnan muna namin dito sa kanilang mapa kung saan po kami magsisimula. At dito pa lamang po sa bukana ng hagdanan ay makikita nyo na ang napakagandang korte ng bato. At ito nga po sa aming pagpasok ay bumungad na po agad ang mga nakapreserve na mga bato. At ito pong mga bato na ito ay nanggaling pa po sa iba't ibang bansa. Kagaya po ng kulay dilaw na mga bato na ito po halos karamihan ay nanggaling po sa Italia. At dito po ay makikita nyo rin ang nabuo na stalagmite. At ito pong stalagmite na ito ay ipinakita noong 1873 sa Vienna World Exhibition. Ito naman pong isang ito ay nanggaling po ng Poland. At ito naman pong isa ay talagang nakakamangha din dahil po sa pagkakakristal ng kulay. At yan naman po ay nanggaling pa po ng Madagascar. Ito naman pong kulay green na ito ay nanggaling pa po sa Arizona, USA. At napakarami pa po ng iba't ibang uri ng mga bato dito. Hindi ko na po maiisa-isang sabihin sa inyo. Nakakamangha nga lamang po kasi meron pala talagang mga ganitong klase ng mga bato. At ang napansin ko po dito ay halos karamihan sa kanila ay nagmula noong 1800. At ito pong sunod ay talagang mamamangha din po kayo. At tama po yung inyong nabasa sa screen, ayan po ay nanggaling pa sa Kalawakan. Dito po sa silid na ito ay makikita nyo po ang iba't ibang uri ng mature na kanila pong mga collection. Ang akala ko po ito ay mga palabas lamang dati sa TV. Ngunit ngayon po ay nasa harap ko na at nahahawakan pa po namin. Ito pong maliit na ito na nasa kaliwang kamay ni Rain ay tumitimbang na po ng 1.7 kilos. At ito naman pong susunod na mga bato ay nanggaling po sa mga pumutok na bulkan. Hindi ko na po na-i-video lahat pero napakarami po niyan. At ngayon po ay ipapakita po sa inyo ni Royben kung paano po ba sumasabog ang bulkan. At dito naman po ay ipinapakita kung paano nabubuo ang isang bulkan. At ito pong pinapakinggan namin ngayon ay imagine ninyo po na nasa ilalim kayo ng lupa. Ganon-ganon po ang maririnig ninyo kapag naglilindol. Meron din po sila dito mga collection ng mga bato na nanggaling po sa ilalim ng dagat. Napakarami po niyan ngunit hindi ko na rin po na-video yung iba. At dito naman po sa susunod ay parte po ng mga skeleton ng dinosaur. Ayan po ay hindi 100% na skeleton po ng dinosaurs. Pero meron po diyang parte ng fossils na talagang totoo po na nanggaling sa dinosaur. At syempre po yung gumagalaw na yon ay ginawa lamang po nila. At dito naman po sa susunod ay makikita ninyo ang isa sa pinakamatandang espada. Na andito rin po ang isa sa pinakamatandang arrow or pana na ginamit ng mga sinaunang tao. At dito naman po ay makikita ninyo ang skull ng totoong tao. Iyan po ay nakuha sa archaeological excavations.
Kadalasan po galing sa prehistoric burials sa Europe. Ginamit po sila ng mga scientist para pag-aralan ang ebolusyon ng mga sinaunang tao noon. At dito po ay makikita nyo rin po ang mga ginto na ginamit ng mga sinaunang tao. Meron po diyang mga singsing at mga bracelet na halos libo-libong taon na po ang tanda. Pinuntahan din nga po pala namin ang second floor nitong museum. At dito po ay ipinapakita ang mga naturalist, botanist, zoologist at geologist na tumulong sa pag-aaral ng kalikasan at sa mga taong nag-research sa animals, plants, fossils at minerals. Sa madalit sabi ay sila po yung mga taong naghirap upang hanapin ang mga bagay na ito na halos libo-libo na ang tanda para po maipakita lamang sa atin. At ito nga pala pong barkong ito ang sinakyan ng mga scientist na pumunta sa iba't ibang bansa para po mangolekta ng mga bagay na ito. At kaya pala po halos noong 1800 nakita yung mga collections ay naglakbay ang barkong ito noong 1800s para mangolekta ng mga bagay na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video na ito sapagkat kahit ako po ay hindi ko po akalain na makakakita pa po ako ng mga bagay na halos libo-libo na po ang tanda. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.